Magandang araw mga Misteryo Buddies. Ako si Day. Welcome sa Quintero Stories. Sa channel na ito, sama-sama tayong susubok sa mga kwento puno ng takot at misteryo. Ang mga kwentong ito ay tiyak na magpapaangat ng ating kilig at kasabikan. Kaya't ihanda ang inyong mga puso at isipan. Simulan ang ating paglalakbay sa mga kwentong puno ng takot at hiwaga. Handa na ba kayo? Let's dive in. Ang matanda sa lumang bahay. Sa isang liblib na bayan, may isang bahay na halos natatapunan ng damo at puno ng lumot ang mga dingding. Ang mga bubong ito ay yari pa sa makapal na kawayan, at ang mga bintana ay luma at nagkakalas na ang mga kahoy. Tinatawag itong bahay ng matanda. Ngunit, hindi tulad ng karaniwang mga kwento, hindi ito kinatatakutan dahil sa mga kwentong multo o halimaw. Sa halip, kilala ang bahay dahil sa kakaibang pagdalaw ng matatanda. Ayon sa mga kwento, ito ay dating pag-aari ng isang matandang babae na ang pangalan ay Maria Clara. Siya ay kilala noon bilang pinakamaganda at pinakamabait na babae sa kanilang bayan. Ngunit may isa siyang lihim, ang buong buhay niya ay inalay sa pag-ibig sa isang lalaki na kung siya'y babalikan. Ngunit hindi na bumalik kailanman. Araw-araw naghihintay si Maria Clara, ngunit walang dumating. Sa kanyang huling hininga, ipinangako niya na hindi siya mapapayapa hanggat hindi niya muling makikita ang kanyang iniibig. Doon nagsimula ang mga kwento tungkol sa bahay. Sinasabing, bawat lalaking pumasok sa bahay ay palalayasin ng espiritu ni Maria Clara. Parang may presensya na palaging nararamdaman ng mga bumibisita, lalo na mga kalalakihan. Ang mga nagtatangkang matulog dito ay bumabangon kinabukasan na may mga sugat at pasa na hindi nila maalala kung saan nahuha. Kakaiba ito sa matatandang kababaihan dahil dito, natatagpuan nila ang kasiyahan at muling bumabalik ang kanilang kabataan. Isang araw, isang grupo ng mga kabataan mula sa lungsod ang nagpunta sa bayan. Kasama rito si Miguel na kasama ang kanyang mga kaibigan. Narinig nila ang mga kwento tungkol sa bahay ng matanda at naisip nilang gawing hamon ang pagtulog doon ng isang gabi. Wala yan, mga kwento lang yan ang matatanda, sabi ni Miguel habang tinatawanan ng mga lokal. Tila wala siyang takot at kaya't nagpunta sila sa bahay. Pagdating nila, malamig ang simoy ng hangin. Ang bahay parang humihinga ng mga alaala ng nakaraan. Sarado ang pinto pero biglang bumukas ito nang sila'y lumapit. Nagpakawala ng biro si Miguel. Welcome sa bahay ng mga alaala. Sa kanilang pag-ikot sa loob, napansin ni Miguel ang isang malaking larawan ng isang babae, si Maria Clara. Tumitik siya dito at parang may kakaibang pakiramdam na nag-uugnay sa kanila. Kinagabihan, habang natutulog ang mga kasama ni Miguel, may narinig siyang bulong. Bumangon siya at dahan-dahang naglakad patungo sa isang lumang kwarto. Doon, nakita niya ang isang kahon. Binuksan niya ito at natagpuan ang isang singsing at kuwintas. Bigla niyang naalala ang kwento ng kanyang ina tungkol sa nawawalang lola na may kaparehong singsing at kuwintas. Biglang sumigaw ang malamig na hangin at sa kanyang likod isang matandang babae ang nagpakita, si Maria Clara. Hindi siya galit. Sa halip, may luha sa kanyang mga mata. Ikaw ba ang anak niya? Tanong ni Maria Clara. Nalilito si Miguel pero naramdaman niya na may espesyal sa gabing iyon. Unti-unting napagtanto ni Maria Clara na si Miguel ang anak ng lalaking iniibig niya. Ang singsing na yan at ang kuwintas, sabi ni Maria Clara. Ito ang palatandaan na ikaw ang anak ng lalaking minahal ko. Napaluha si Miguel. Sa huli, ngumiti si Maria Clara. Maari na akong mapayapa. Natagpuan ko na ang kapayapaan. Dahan-dahan, nawala ang presensya ni Maria Clara. Ngunit si Miguel ay naiwan na puno ng alaala ng pagmamahal ng nakaraan. Ang pag-ibig ay walang hanggan. Kahit sa kabilang buhay, ang tunay na pagmamahal ay maghihintay. Ang paggalang sa mga kwento ng nakaraan, ang mga kwentong ibinabahagi ay may dalang aral para sa ating kasalukuyan. Pagmamahal sa pamilya ay nagdadala ng pagkaisa at kapayapaan. Salamat mga Misteryo Buddies sa pagsama sa akin sa kwentong ito dito sa Quintero Stories. Anong mga bagay ang nagbigay sa inyo ng takot o kakaibang pakiramdam? Ay comment nyo lang sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang narinig, huwag kalimutang mag-subscribe
at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat at patuloy na sumubaybay sa mga misteryo ng gabi.